noon ko pa yan sinasabi na everybody's guilty here, yung lalo na yung members ng Bicameral Conference Committee. Pareho, both House and Senate, lalo na yung mga pumirma, yung head ng House, head ng Senate, lalo na yung head ng appropriations at saka yung mga senior vice chairman. So dapat mananagot sila. So I need not mention names kung if they think they are innocent as they claim to be, harapin nila yung investigasyon. Wag naman magtatago. So kailangan talaga. For me, unfair na yung Senado lang ang pinapangalanan. Tapos pagdating naman dito sa counterpart, wala, hindi pinapangalanan. Dapat pangalanan na yan lahat kasi pumirma silang lahat eh. Ano po ba yung major, sir, na inyo pong question kaugnay po sa additional releases ng DBM to DPWH mula po sa unprogrammed funds? Yes, actually yun ang main question ko kanina sa lump sum appropriations kasi yung unprogrammed funds is considered lump sum appropriations. Ang point ko kasi kanina, release pala sila ng release sa unprogrammed appropriations para sa DPWH. Di ba may question na tayo? In fact, nasama pa yun sa question sa Supreme Court na na-overtaken na nung budget ng infrastruktura, yung education sector. Whereas yung Constitution natin sa Republika ng Pilipinas, klaro yung nakasaad doon na number one priority sa budget natin is education. At nandoon din sa budget message ng ating Pangulo, 2025, nakasalagay doon na number one priority is the education, second lang yung infra. May basis din yon kasi yung sa BESF budget of estimate and sources of financing, nakalagay na rin doon yung komposisyon ng sektor, ng education sector. So, hindi na pwede dapat yung baguhin, hindi na pwede lang dadagdagan. So, I kept track of those figures, nalampasan talaga. Doon pa lang sa pag-approve ng GAA ng 2025, nalampasan na ng DPWH yung education sector. At saka ang masaklap pa ngayon, nag-release pa sila ng mas malaking unprogrammed funds sa DPWH, mas lalong lumaki yung gap, which really makes the budget unconstitutional. May nag-release sila ng unprogrammed sa education, maliit lang masyado, 8 billion. Pero 54 billion yung ni-release doon sa unprogrammed, which really makes the budget unconstitutional. Opo, Kong, yung gabi, dito po sa budget naman ngayon ng DPWH or sa iba pang mga pag-budget lalo na sa infra, na masisilip na ba natin kung merong mga anomalya, meron na bang pagbabago, nagbagong buhay na ba sila? Kasi nga, na-publicize na itong naging kalakaran po sa maanomalyang flood control projects pa nga ito, Kong. So, sa budget per se, kung titingnan lang natin yung budget, yung GAA o yung BICAM report at saka yung unprogrammed, hindi mo malalaman talaga kung good or bad. So, ano lang yun, figures lang yung makikita. Pero makikita mo lang doon na lumaki talaga yung budget for flood control kasi may mga flood control releases eh. Kaya nga tinatanong ko, ano yung mapetsa ng releases? I want to know. As of now, hindi pa nila binibigay sa akin, but they promised to me, they committed to me na ibigay nila lahat yung hinihingi ko na data. I would want to know kung anong particular items sa DPWH yung na-release doon. Anong petsa at saka kung kailan yun, kailan petsa, kailan na-release. I want to know kasi di ba 2025 na election tayo? Aside from election, merong impeachment kay VP. So gusto kong malaman kung kailan ni-release yung unprogrammed appropriations. Kasi dapat technically, yung unprogrammed appropriations, ma-release lang yun kung may excess income ka. Ma-release lang yun kung may other sources of income ka or utang, loans. So most likely, loans yung source nila. Bakit
kung nag-loan ka, bakit mauna mo pang i-release yung unprogram kaysa program? So kung may loan ka, unahin mong i-release yung program funds kaysa unprogram. So here you will see the expansion of DPWH funds. Hindi lang doon sa program fund na saga, nag-expand pa siya pagdating sa unprogram. Yun ang question ko. With that additional funds, mas lumaki na ngayon yung budget. Nalampasan na talaga yung budget for education sector. Opo, doon po sa na-question nyo rin, kasi yung mga key projects ng kasalukuyang administrasyon or yung mga foreign funded na mga proyekto na hindi nalalaanan ng pondo na counterpart, kamusta na po ito for 2026 naman po? Tuloy pa rin po ba na wala tayong counterpart? Yun talaga dumaan sa masusing pag-aaral kumpara dito sa mga in-insert lang na mga proyekto sa flood control po na mas nagiging priority nitong nakalipas na mga pag-budget. Yes, tama yun, Anbar, no? Yung mga foreign assisted projects, dumaan talaga yun sa master planning, dumaan yun sa project feasibility study. Very comprehensive ang feasibility study yun. At saka, hindi lang yung NEDA o DepDev ang infrastructure, ICC, no? Infrastructure Coordinating Committee ang nag-evaluate noon. Ine-evaluate pa yan ng foreign creditors. So, pupunta dito yung evaluation team, binabantayan nila yan. At saka yung implementation, mahirap talaga makalusot yung kalukuhan dyan kasi meron yung resident consultant yung ilalagay yung foreign creditor. So, closely monitored at saka yun yung funding natin ng big ticket projects. Bago nating chairperson ngayon, si Congresswoman Swansing, committed na wala, under her watch, babantayan daw talaga niya na walang mangyayari ulit sa 2026. At saka, idadagdag ko lang, Edmar at saka MJ, this time, ang dami ng mata nakatingin, no? Marami ng mata nagbabantay, hindi lang congressman, hindi lang senador, yung private sector, civil society group, kayo sa media, social media, ang dami nagbabantay na ngayon. So, I think mahihirapan na yung mga palusot ngayong 2026. Opo, especially kung mga proyektong pinag-aralan kong, mukhang bokya na naman tayo sa Mindanao Railway Project. Tama ba, Kong? 2026? Alaus? It seems hindi funded na naman eh. Actually, maraming flagship project yung time ni former President Duterte na hindi na pinatuloy dito sa new administration. Ang problema nga dito sa new administration, wala kang makita masyadong flagship project kasi tinanggal yung budget sa FAPS. Nasa FAPS foreign assisted projects yung mga malalaking budget. So pag tinanggal yung malalaking budget, doon pupunta sa maliliit. Ang term ko nga doon, gichop-chop nila, pati flood control, gichop-chop yung malalaking projects, pumunta sa maliliit. Kaya hindi ka makakita ng mga malalaking projects ngayon. And the cycle goes on, Kong. Kasi alam mo naman, pag hindi natin maaabot yung tinataya o gusto nating i-budget sa 2026, ang kulang nun, mangungutang na naman tayo, Congressman. Actually, right now, lumalaki yung utang natin kasi nandoon sa unprogram yung malaking pondo. Maraming pondo na dilipat nila. Yung dilipat nila sa unprogram tapos pinalitan nila ng kanilang mga pet projects na yun na nga ang daming questionable. Makikita naman sa pag-implement ng budget ngayon. Isip nahihirapan ng Executive Department pag-implement yan kasi manggold na nga yung budget. Tapos pagdating mo sa unprogram, palaki ng palaki. Hindi kasama sa projection yung unprogram sa budget deficit kasi not funded pa yun eh. So pag-release ng unprogram, mag-uutang ka, additional utang na naman yun. So makita ngayon ang trend, palaki ng palaki yung utang. That's partly because of the unprogram, ang laki na unprogram funds. Nako, masamang cycle pala ito, Congressman. Akala natin next year na tayo mangungutang para punan yung kulang na pondo for 2026. Pero yung mga budget pala ngayon sa program, inuutang pala, doon pala hinuhugot. Congressman. Yes. So, utang,
babayaran din ng utang. Ganun ang nangyari. Plus, yung unprogram pa na uutangin, ang laki. Hindi ko lang nadala yung aking figures, no? But palaki ng palaki yung utang. Kailan ito hihinto? Kailan ito matatapos? Actually, kung wala lang yung questionable projects na na-insert, kung ang sinusunod lang natin yung Philippine Development Plan, kasi na yung budget natin. Ako, Congressman. Marami silang pinapasok na budget, tapos yung mga kalaban sa politika, tinatanggalan talaga nila ng budget. That happened in the past. So sana hindi na mangyari ngayon sa susunod na budget. Mangganda siguro kung pag-usapan natin yung anggulo ng utang detailed by detail sa susunod natin na panayam para ma-explain natin sa mga kababayan na yung mga unprogrammed appropriations na nire-release na hindi dapat sana nire-release kasi nga ito'y magmumula sa mga surplus, sa mga pondo o sa mga pag-uutang ng pamahalaan. New sources of funds. New sources of funds. Napupunta doon sa mga proyekto na hindi naman dapat paglagakan. Siguro, Congressman, sa next episode, maganda, sir, na yan yung ating, para maintindihan ng taong bayan kung saan napupunta yung buwis. Sir, down to my last questions. Sa politika po, nababanggit na ngayon ang pangalang Martin Romualdez at Zaldico sa Senado. At meron pong security aide, si Congressman Ko, former Congressman, resigned Congressman, na nagsalita po doon sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Sinabi rin po ni Congressman Pido Garbin na sakripisyo, more of a sacrifice ang ginawa ni former Congressman Ko upon his resignation. Ano sa inyo, sir, bilang an incumbent member of the 20th Congress, itong pagkakabanggit ngayon ng pangalang Zaldico at Martin Romualdez sa flood control anomaly na sinasabing itong dalawa ay paiimbestigahan ng DOJ o di kaya ng ICI? Actually, MJ, noon ko pa yan sinasabi na everybody's guilty here, yung lalo na yung members ng Bicameral Conference Committee. Pareho, both House and Senate, lalo na yung mga pumirma, yung head ng House, head ng Senate, lalo na yung head ng Appropriations at saka yung mga senior vice chairman. So, dapat mananagot sila. So, I need not mention names kung if they think they are innocent as they claim to be, harapin nila yung investigasyon. Wag naman magtatago. So, kailangan talaga. For me, unfair na yung Senado lang ang pinapangalanan. Tapos pagdating naman dito sa counterpart, wala, hindi pinapangalanan. Dapat pangalanan na yan lahat kasi pumirma silang lahat Pati nga doon sa kung babalikan natin yung BICAM report, 28 blanks, pumirma sila. Bakit ka pumirma? May blanco. So, dapat noon pa lang, yung January pa lang, may red flag na yun. Binusisi na at tiningnan na kung bakit may mga blanco. So kung nakikita mo may mga blanco, automatic na yon. Mabalikan na sana na marami talagang maraming kababalaghan na ginawa. Yun lang paglipat sa program, nilipat sa program funds, yung automatic appropriations, dinagdagan, 14 special laws ang kanilang inaminda. So ang daming doon. Question. Pati yung PhilHealth, G0, hindi naman dapat yun. Obligasyon ng ating gobyerno na magbigay ng health services, ng universal health care sa ating mga kababayan. A lot of things need to be corrected, MJ and Edmar. Kong, last question. Naniniwala po ba kayo na walang alam presidente sa issue ng insertions, sa issue ng unprogrammed funds, sa issue ng flood control kickbacks? Sir. Well, everybody has a role, no? Dapat lahat titingnan kung saan ang responsibility. Kasi para sa akin, yung DBM cannot really say na hindi sila kasama dyan kasi sila ang nag-release ng unprogrammed appropriations Usually, kung unprogrammed appropriations, doon mo na i-release sa dulo yan. Sa panahon namin noong araw, hindi namin pinapansin yung unprogram kasi walang pondo. Ilalabas mo lang yan pag may pondo na. Bakit nauna pa yan siya i-release? So, magda-doubt ka talaga yan. DBM is already the executive department. So, makikita mo
Hindi lang to legislative, pati executive department may part dito. Opo. Congressman, dagang salamat sa imong paguban kanamo nining taknaa sa kagabion. Sa ulitin po, sa sunod nga higayon, dagang salamat. Next time ulit, Kong.